Okay, magandang araw sa inyo. Sigurado akong pamilyar na kayo sa kwento ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden, di ba? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na yung pagpapalaya sa kanila hindi pala talaga parusa, na isa pala itong paraan ng pagliligtas? Oo, tama yung narinig nyo. Tara, silipin natin yung isang anggulo na baka magbabago ng lahat ng akala nating alam tungkol sa kwentong ito. So, heto na yung pinakamalaking tanong, 'di ba? Kung yung puno ng buhay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, bakit mismong ang Diyos pa yung humadlang kay Adan na kumain doon matapos siyang magkasala? Ang unang iisipin natin, syempre, parusa yan. Pero alam nyo ba, ayon sa ating pinag-aaralan ngayon, yung pagpapalayas na yun pala ay isang napakahalagang hakbang para sa tunay na kaligtasan. Teka, paano nangyari yon? Okay, so pag-usapan natin itong tinatawag na kabalintunaan ng Eden. Kasi 'di ba, yung alam nating lahat na version ng kwento, napakasimple lang. Si Adan, sumuway dahil doon pinalayas siya. Tapos may mga anghel na may nag-aapoy na espada na nagbabantay para hindi na siya makabalik sa puno ng buhay. End of story, 'di ba? Well, pero heto na nga, ang sinasabi ng source natin, hindi pala yun yung katapusan ng kwento. Actually, yung pagpapalayas ay asang kinakailangan talagang mangyari na detour. At para maintindihan natin kung bakit, kailangan nating balikan yung dalawang sikat na puno sa Eden at alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga to. Okay, pasukin na natin yung tunay na kahulugan ng dalawang puno. Kasi importante to eh. Hindi lang sila basta mga puno na may, alam mo na, mahiwagang bunga. Sila ay simbolo. Simbolo ng dalawang landas na pwedeng tahakin, isang pagpili na kailangang gawin, at kung ano ba talaga yung estado ng puso natin. So, tingnan natin yung pinagkaiba nila. Yung puno ng buhay, ito yung buhay na nakasentro sa Diyos. Buhay na may pagsunod, buhay na kasama siya. Sa kabilang banda naman, yung puno ng kaalaman, ito yung kumakatawan sa pagiging self-centered. Yung tayo na mismo, yung magdedesisyon kung ano ang tama at mali, na para bang tayo na yung Diyos ng sarili nating buhay. At yung utos na huwag kumain, alam nyo, hindi lang yan basta isang arbitraryong rule. Isa yung parang diagnostic tool, isang pagsubok. Gilawa yan para maipakita, para malantad kung ano ba talaga ang laman ng puso ni Adan. Nandoon na pala yung posibilidad na mas pipiliin niya ang sarili niya kaysa sa Diyos. At napakaganda ng pagkakalahad dito, sabi, ang iisang utos ay nagiging puno ng buhay para sa mga sumusunod at puno ng kaalaman para sa mga sumusuway. Gets yo? Yung utos mismo, neutral lang siya. Yung naging reaksyon, yung pagpili ni Adan, yon ang nagbigay kahulugan kung magiging buhay ba o kamatayan ng resulta. So, kung yung utos ang nagpakita ng problema, ano ba talaga yung problema? Dito na natin titingnan kung paano ito naging isang salamin na sumasalamin sa kasalanan. Ayun, inilalarawan ito na parang isang salamin. At heto yung napaka-importanteng punto guys, hindi yung pagkain ng bunga ang lumikha ng kasalanan. Inilabas lang nito, inilantad lang nito ang isang problema na nandoon na pala. Spiritually separated na si Adan bago pa man niya kinagat yung prutas. Sinasabi pa nga na mas mahal niya si Eva kesa sa Diyos, mas pinahalagahan niya ang nilikha kesa sa lumikha. At pakinggan niyo tong quote na to, sobrang powerful. Hindi sa namatay ka nang kumain ka ng bunga. Ito ay ang patay ang kumakain ng bunga. Grabe, di ba? Binaliktad niya yung buong konsepto. Ibig sabihin, yung pagkain ng prutas, sintomas lang. Isa lang siyang sign na yung kumakain ay hiwalay na sa tunay na buhay. Ang matindi pa rito, si Adan mismo, wala siyang kaalam-alam na nasa ganong estado na pala siya. Para siyang ubulag sa kung ano talaga ang nasa loob ng puso niya. So kung ganun, paano pa posibleng ayusin o pagalingin yung pagkahiwalay na to? At yan ang nagdadala sa atin sa pinaka-climax ng buong kwento. Ang pagpapakilala sa isang bago at tunay na puno ng buhay, ang krus. So paano ba makakamit itong buhay na to? Simple lang yung logic na pinipresent dito. Una, bilang isang nilalang, hindi natin kayang mahalin ang Diyos ng kusa lang. Pangalawa, kailangan muna nating maintindihan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At pangatlo, ipinakita ng Diyos yung pag-ibig na yan sa pinaka-ultimate na paraan, sa pamamagitan ng krus. Yung tunay na pagsunod, hindi yan dahil sa takot o dahil obligado ka. Dapat galing yan sa pagmamahal. At dito na nga pumapasok yung krus.
Hindi ito ipinapakita bilang isang instrumento ng kamatayan. Bagkus, ito na yung bagong puno ng buhay. Ito yung sukdulang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na siyang nagiging tulay, ang daan pabalik sa buhay na hindi naabot ni Adan noon. Sabi nga, sa pamamagitan ng krus, naunawaan natin ang halagang ibinayad ng Diyos. Ngayon, kaya na nating pasanin ang sarili nating krus. Ngayon, nakakamit natin ang buhay. So kapag naintindihan na natin yung ganitong klase ng pag-ibig, doon lang nagiging perfecto yung ating free will. Pipiliin na nating sumunod, hindi dahil utos, kundi bilang ganti sa pagmamahal na natanggap natin. At yan daw ang tunay na daan papunta sa buhay na walang hanggan. So ngayong alam na natin yan lahat, pwede na nating balikan yung tanong natin sa simula. Bakit kinailangan yung pagpapatapon? Bakit kinailangan yung mahaba at masakit na paglalakbay palayo sa Eden? Dito na natin pag-uusapan yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatapon. Ang linaw ng sagot dito. Una, yung sobrang kaginhawaan pwedeng maging dahilan para mabulag tayo sa kung ano ba talaga ang kailangan natin. Isipin nyo, kung si Adan na natili lang sa Eden pagkatapos niyang magkasala, baka hindi niya naramdaman yung totoong sakit ng pagkahiwalay niya sa Diyos. Dahil doon, hindi rin niya hahanapin yung lunas. Yung hirap at pagdurusa sa labas ng hardin, yun ang nag-create ng pananabik ng longing na makabalik sa tunay na tahanan. At yung buong paglalakbay na yun ang nagdala sa kanya papunta sa krus. At dito na bumabalik yung kabalintunuan, yung paradox na sinasabi kanina. Sa pamamagitan ng pagpapatapon mula sa Eden, kumakain si Adan mula sa puno ng buhay. Wow! Yung mismong pagpapalayas sa kanya, yun pala yung naging paraan para makabalik siya sa tunay na buhay. Isang buhay na kusa niyang pinili. Kaya yung pinaka-summary ng lahat ng to, isipin nyo, kung pinayagan si Adan na kumain mula sa puno ng buhay habang nasa makasalanan siyang estado, ano mangyayari? Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pero isang walang hanggang buhay na miserable, nahiwalay sa Diyos, parang impyerno. Kaya yung pagpapatapon, hindi yun parusa. Isa itong gawa ng awa. It was a rescue mission. So etong buong kwento, nag-iiwan sa atin ng isang malaking tanong para sa sarili natin. Kung yung puno ng kaalaman ay simbolo ng pagpili sa sariling kagustuhan at paghatol kaysa sa Diyos, ano kaya yung mga puno ng kaalaman sa buhay natin ngayon? Ano yung mga bagay na inuuna natin na mas pinipili natin kaysa sa Kanya? Yan ang iiwan kong tanong para sa inyo. Salamat sa pagsama ninyo.